Magandang araw, mamamayan ng Barangay Magsaysay, Lopez, Quezon. Hayaan niyong ipakilala ko ang mga panauhing tagapagsalita sa programang ito. Sila ay kasalukuyang nag-aaral sa Pamantasang Normal ng Pilipinas, South Luzon. Atin pong salubungin ng mainit na pagtanggap ang ikaunang panauhing tagapagsalita, Xaviera Marie San Gregorio. At ang ating pangalawang panauhing tagapagsalita, Camel Zaira R. Masaganda. At ang ikatlong panauhing tagapagsalita, April May R. Pandol. Ang ikaapat na panauhing tagapagsalita, Ashley Lawrence P. Masaganda. At ang ikahuling panauhing tagapagsalita, Leslie Ann V. Carion. Magandang araw po sa ating lahat, kay Barangay Captain, sa mga kagawad, SK Official, at sa ating mga kabarangay. Bago po tayo pumunta sa ating pag-uusapan ngayong araw, kami po ay nagpapasalamat sa pag-imbita niyo sa amin upang magbahagi ng isang maikling seminar tungkol sa ethics. Today, we look at how freedom, culture, and Filipino values shape moral behavior. This isn't just duty. This is about us, our choice, and our daily lives. Unahin natin ang tanong na ano nga ba ang kultura? Ang kultura ay binubuo ng ating mga kaugalian, paniniwala, tradisyon at values na natutunan natin mula sa ating pamilya, kaibigan at sa ating komunidad. Halimbawa, tinuturuan tayong gumalang sa nakakatanda, tumulong sa ating kapwa at makisama sa ating kapwa. Dito is nagiging basehan natin ang kultura kung ano ang magiging ating desisyon, kung tama ba to o mali. Pero mahalagang tandaan na hindi lahat na nakasanayan ay laging tama. Minsan, ang kultura ay nagiging sanhi ng ating mabuting asal, pero ito rin ang nagiging dahilan ng ating maling desisyon. Dito pumapasok ang freedom and moral responsibility, na kung saan tayong mga tao ay may kalayaang pumili ng ating gagawin at sasabihin. Pero kasabay ng kalayaang ito ay ang responsibilidad sa magiging resulta ng ating mga gagawin. Halimbawa, sa ating barangay, may karapatan tayong manahimik kapag may nakikita tayong mali. Pero may epekto ito sa iba. Ang kultura minsan ay nagsasabing, hayaan mo na o nakakahiya makialam. Pero bilang mga moral agents, kailangan nating itong itanong sa ating sarili. Tama ba ang pinili ko o nakikisunod lamang ako? Filipino values and moral agents. Bilang mga Pilipino, meron tayong mga values na kilala sa buong mundo, tulad ng pakikisama, utang na loob at hiya. Una, pakikisama. Ito ay mabuti sa pagkakaisa, pero minsan, nagiging dahilan para tolerahin ang mali. Pangalawa, utang na loob. Ito ang nagtuturo sa atin ng pasasalamat, pero minsan, nagiging sanhi ng favoritism. Pangatlo, hiya. Ito ang pumipigil sa atin sa paggawa ng mali. Pero minsan, pumipigil din ito sa pagsasabi natin ng totoo. Ibig sabihin, ang kultura ang humuhubog sa atin bilang mga moral agents. Pero, hindi nito inaalis ang ating responsibilidad na mag-isip at magpasya ng tama. Ang tunay na pagiging mabuting tao ay hindi lang pagsunod sa nakasanayan, kundi paggamit ng konsensya. At sa huli, mahalagang i-apply ito sa ating barangay. Bilang isang mamamayan, tanungin natin ang ating sarili. Paano ko gagamitin ang aking kalayaan? Nakatutulong ba ang aking kilos sa kapakanan? Kung gagamitin natin ang magandang aspeto ng kulturang Pilipino, tulad ng malasakit, bayanihan at paggalang, makabubuo tayo ng isang barangay na hindi lang sumusunod sa batas, kundi may malasakit at pananagutan sa kapwa. Maraming salamat po sa inyong pagtulong. At naway magsilbi itong paalala, ang kultura ay gabay,
Pero tayo pa rin ang responsable sa ating mga desisyon sa buhay. Magandang araw po at maraming salamat.